Matapos ang isang matinding sakuna na tumama sa daigdig, dalawang nakaligtas ang nag-aakalang sila na lamang ang natitira. Gayunpaman, nang makatagpo sila ng isa pang nakaligtas, nalagay sa panganib ang kanilang katahimikan. Sa lungsod ng Lida, tinutulungan ni Didak ang isang mekaniko sa pagkukumpuni ng traktora. Nakikinig siya sa radyo at nalaman niyang may emerhensya sa buong mundo dahil sa pagbabago ng temperatura dulot ng solar storms. Nang marinig ito, agad na pinatay ng mekaniko ang radyo, iniisip na wala itong katotohanan. Lumapit siya kay Didak at sinabing hindi ito isang likas na pangyayari kundi isang pagsalakay ng mga dayuhan. Samantala, isang dalagitang nagngangalang Alba ang nagmamaneho ng motorsiklo upang bisitahin ang kanyang ama, si Dara, isang climatologist. Pagdating niya, nag-record siya ng isang video diary upang idokumento ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Pagkatapos, pumasok siya sa kuweba. Sa loob, nakatagpo niya ang kanyang ama na abala sa pagsusuri ng kuweba. Bumati ito sa kanya, at inilahad ni Alba ang lamig na kanyang nararamdaman sa lugar. Dahil dito, napunta ang usapan nila sa biglaang pagbabago ng temperatura. Habang nag-uusap, kinuha ni Alba ang kanyang cellphone at hiniling sa kanyang ama na magbigay ng mensahe para sa kanyang video diary. Pumayag si Dara at binigyang diin ang kahalagahan ng kanyang pag-aaral. Bukod pa rito, matindi niyang ipinaalala ang pangangalaga sa kalikasan. Ilang sandali pa, bumalik si Alba sa lungsod at nakilala sina Didak at ang ina nito, si Trini. Dahil guro ni Didak sa Ingles si Alba, tinanong ni Trini ang tungkol sa pag-unlad nito sa wika. Ibinunyag ni Alba na mahusay makinig si Didak. Habang nag-uusap ang tatlo, biglang lumapit ang isang grupo ng kabataan at pinagtulungan si Didak. Galit na hinabol sila ni Trini, ngunit bago umalis ang mga ito, tinakat muna nila si Didak. Pagkatapos ng pagbisita sa lungsod, umuwi si Alba at nadatnan ng kanyang ama na naghahanda para pumunta sa Barcelona. Binati niya ito at sandaling nag-usap, ngunit agad din itong natapos dahil nagmamadali si Dara. Sinubukan siyang yakapin ni Dara, ngunit tumanggi si Alba, sinasabing madumi ang mga kamay nito. Dahil dito, umalis si Dara na may dinadalang hinanakit. Kinabukasan, pinagkaisahan ng mga nambubuli si Didak at binalak siyang itapon sa lawa. Nakita ito ni Alba at dali-daling lumapit upang pigilan sila. Ngunit, sa kabila ng kanyang pagsisikap, itinapon pa rin nila si Didak sa lawa. Agad lamusong si Alba upang sagipin siya. Habang inililigtas ang bata, tumama na ang solar storm at binalot ng pulang lagim ang mundo. Hinayla ni Alba si Didak mula sa tubig at sinubukang buhayin ito. Habang ginagawa ito, napansin niya ang trahedya sa paligid ngunit nanatiling alerto sa pagsagip kay Didak. Matapos ang chest compression, nagkamalay si Didak, at magkasamang naglakad pa uwi ang dalawa. Habang naglalakad, nakita nila ang mga gusaling na tupok at ang mga taong nasunog ng buhay. Dahil dito, kinabahan si Didak at nagsimulang hanapin ang kanyang ina. Ngunit, natagpuan niya itong wala ng buhay sa ilalim ng gumuhong mga debris. Niyakap ni Alba ang humahagulgol na si Didak at hinayla siya palayo nang biglang sumabog ang nasusunog na bahay. Pagkatapos noon, maghapong naglakad ang dalawa, tiniis ang matinding lamig ng nyebe upang makarating sa kuweba ni Dara. Pagpasok sa loob, binuksan ni Alba ang isang bowl na naglalaman ng mga supply ng kanyang ama at pinaghatian nila ito. Kinabukasan, umalis sina Alba at Didak sa kuweba upang bumisita sa bahay ni Alba. Pagdating nila, bumagsak ang loob ni Alba nang makitang wasak na ang kanilang tahanan. Dahil dito, nagtungo sila sa farmhouse ng kanyang ama upang magkanlong. Agad na sinubukan ni Alba ang telepono at inutusan si Didak na tingnan kung gumagana pa ang radyo. Nang matuklasang sira ang telepono, mabilis niyang binuksan ang laptop ni Dara, ngunit wala rin itong power. Sa kabutihang palad, gumagana pa ang solar charger. Sinubukan niyang tawagan si Dara gamit ang kanyang smartphone, ngunit hindi ito sumasagot, na labis niyang ikinadismaya. Dahil dito, napagkasunduan nilang lumabas upang maghanap ng tulong. Sa labas, nakita ni Alba at Didak kung gaano nakalungkot at kakilakilabot ang lungsod. Dahil sa pag-uusisa, nilapitan ni Didak ang sasakyan ng pulis at kinuha ang isang armas mula sa trunk. Ipinakita niya ito kay Alba, ngunit agad siyang sinaway ng dalaga at pinabalik ang armas. Bigla, sinabi ni Alba kay Didak na dapat na silang umalis, at ang kanilang susunod na destinasyon ay Barcelona. Sinubukan ni Alba na sumakay sa motorsiklo, ngunit tinulak siya ni Didak mula sa likuran. Dahil dito, tumama si Alba sa mga debris at bumagsak. Sa pagbagsak, nasugatan siya, kaya't nagsimula siyang damyugo. Humingi ng tawad si Didak, at nagpasya silang bumalik sa bahay ni Alba. Kinagabihan, nagising si Alba dahil sa sakit ng sugat niya. Matapos itong linisin, pinagmasdan niya ang kanilang dating mga larawan, nadarama ang lungkot at pangungulila.
Kinabukasan, binasa ni Alba ang diary ng kanyang ama sa unang pagkakataon. Doon niya nalaman na tama si Dara, matagal nang binabalaan tayo ng daigdig. Pagkatapos, sinimulan niyang muli ang kanyang video diary at sinabing ginagawa niya ito upang mapanatili ang kanyang katinuan. Ipinahayag din niya ang lungkot dahil walang sino mang dumating upang iligtas sila. Bigla, tinapos niya ang pag-record. Kinagabihan, nilanat si Alba, kaya inalagaan siya ni Didak. Sinubukan siyang kausapin ng bata, ngunit hindi ito sumagot. Dahil dito, sinuri ni Didak ang kanyang sugat at natuklasang ito ay impeksyon na. Mahina niyang sinabi kay Didak na kailangan niya ng antibiotics, kaya nagplano itong kumuha. Bago siya umalis, pinigilan siya ni Alba at sinabing siya na mismo ang kukuha dahil mapanganib sa labas. Dahil sa pagtataka, idinampi ni Didak ang kanyang kamay sa dibdib ni Alba upang maramdaman ang kanyang tibok ng puso. Naramdaman ni Alba ang panghihina, kaya bumalik siya sa pagtulog. Hinalikan ni Didak ang kanyang noo at sinabing huwag siyang iwan. Nang walang pag-aalinlangan, agad na lumabas si Didak ng farmhouse at isinuot ang kanyang gamit. Bagamat natatakot, pinatatag niya ang kanyang loob at sumakay sa bisikleta upang kunin ang antibiotics ni Alba. Madaling araw nang makuha ni Didak ang gamot. Agad niya itong itinurok kay Alba, umaasang mabilis siyang gagaling. Pagkatapos, bumisita siya sa dati nilang tahanan at nagluksa para sa kanyang pagkawala. Matapos nito, palihim siyang pumasok sa garahe ng mekaniko at sinuri ang traktora. Pagsapit ng umaga, nagising si Alba na mas magaan ang pakiramdam. Habang tinitingnan niya ang kanyang sugat, nagising din si Didak at laking ginhawa niya nang makitang gumaling si Alba. Agad niya itong niyakap at hinalikan sa pisngi. Nang pakawalan siya ni Didak, hiniling ni Alba na suriin niya ang kanyang sugat. Sinabi ni Didak na gumaling na ito at naging isang malaking peklat. Sa kabila nito, nanatiling positibo si Alba, sinabing gusto niya ang mga tato at peklat dahil may magagandang kwento ang mga ito. Kinagabihan, ipinagpatuloy ni Alba ang kanyang video diary at inihayag ang kanyang balak na pumunta sa Barcelona. Gayunpaman, natatakot siyang hindi sila magtagpo ni Dara pagdating doon. Pagsapit ng umaga, binabangungot si Didak. Nagising siya at tinawag si Alba, ngunit wala ito sa tabi niya. Nang tingnan niya ang kumot, napansin niyang may dugo at agad siyang kinabahan, iniisip na may masamang nangyari kay Alba. Dahil dito, sumakay siya ng bisikleta at hinanap ito. Natagpuan niya si Alba malapit sa ilog at tinanong kung may lalaking nanakit sa kanya. Nalito si Alba at agad itinanggi ang hinala ni Didak. Nang tingnan ni Didak ang kanyang mga hita, napansin niya ang dugo kaya inusisa niya ito. Ipinaliwanag ni Alba na ito ay dahil sa kanyang bisita. Hindi pamilyar si Didak sa konseptong ito, kaya lalo pa niya itong tinanong. Nang malaman niyang maaari nang magkaanak si Alba, tinanong niya ito kung gusto niya ng mga anak. Hindi direkta ang sagot ni Alba at sa halip, binuhusan siya ng tubig. Dahil dito, gumanti si Didak, at ilang sandali silang nagharutan sa tubig. Hindi na malaya ni Alba na nabasa ang kanyang pang-itaas, kaya lumitaw ang kanyang bundok arayat. Napansin ito ni Didak at sa kanyang kuryosidad, sinubukan niyang hawakan ito. Agad na pinalo ni Alba ang kanyang kamay at sinabing hindi ito tama. Pagkatapos, inutusan niya itong umuwi. Pagkalipas ng ilang araw, nagsanay si Didak sa paggamit ng armas, ngunit narinig ni Alba ang putok at agad siyang pinigilan. Tinanong niya kung saan ito nakuha. Sinabi ni Didak na kinuha niya ito mula sa sasakyan ng pulis. Nang marinig ito, inutusan siya ni Alba na itapon ang armas dahil ayaw niyang masaktan ito. Ngunit iginiit ni Didak na kailangan niyang matutong gumamit ng armas dahil siya ang tagapagtanggol ng kanilang tahanan. Para kay Alba, kalokohan ito, kaya mahigpit niyang inutusan si Didak na ibaba ang armas. Bagamat sumunod si Didak, naiinis siyang lumayo. Pagkalipas ng 3 buwan, unti-unting humina ang pag-asa ni Alba na may sasagip sa kanila. Dahil dito, natutunan nilang suportahan ang isa't isa gamit ang survival guide ni Dara. Habang naglalakbay, patuloy na idinodokumento ni Alba ang kanilang progreso sa kanyang video diary. Itinuturing niya itong kanyang matalik na kaibigan at ginagamit upang ipakita kung paano sila umaangkop sa kanilang sitwasyon. Makalipas ang maraming taon, marami nang nagbago, lalo na kay Didak. Lumaki siyang malakas, mapagkakatiwalaan, at kaakit-akit na binata. Napansin ito ni Alba at hindi niya maitanggi ang kakaibang nararamdaman niya para kay Didak. Gayun din, unti-unting nakikita ni Didak si Alba sa ibang pananaw. Isang hapon, nasa gilid ng isang water tank si Didak at minamasdan ang paligid gamit ang binoculars. Bigla, napansin niya si Alba na nagdidilig ng mga halaman. Nakita niyang inalis nito ang kanyang tapal odo at binasa ang sarili dahil sa matinding init. Napako ang tingin ni Didak sa walang talapoda na likod ni Alba. Muli,
Nasubak ang kanilang relasyon nang hingi ni Alba ang tulong ni Didac sa pagmamasa ng harina. Dahil walang karanasan si Didac, ipinakita ni Alba ang proseso, dahilan upang magdikit ang kanilang balat nang hindi sinasadya. Ngunit hindi napigilan ni Didac ang kanyang nararamdaman kaya bigla niya itong hinalikan at dali-daling umalis. Bagamat nagulat si Alba, napangiti siya. Kinagabihan, isang malakas na bagyo ang sumire sa kanilang hardin. Sinubukan ni Alba na iligtas ang mga tanim, ngunit masyado nang malala ang pinsala. Dahil dito, napagdesisyonan nilang lisanin ang kanilang tirahan kinabukasan. Habang ginagamit ang kanyang telepono, nagulat si Alba nang makita niyang naibalik ni Didac sa maayos na kondisyon ang traktora. Sa sobrang tuwa, niyakap niya ang binata. Matapos mag-impake, sinimulan nilang ang kanilang paglalakbay patungong Barcelona. Pagdating nila sa lungsod, nag-ingay si Didac sa pamamagitan ng pagpapatunog ng busina ng traktora, habang paulit-ulit na tinatawagan ni Alba ang telepono ng kanyang ama. Sa kabila ng kanilang pagsisikap na ipaalam ang kanilang presensya, hindi nila matagpuan si Dara. Naging emosyonal si Alba, at niyakap siya ni Didac upang aliwin. Dahil dito, nagdesisyon si Alba na maglabas ng saloobin at inamin niyang pinagsisisihan niyang hindi niya nayakap ang kanyang ama bago ito umalis. Pagkatapos, sinabi niya kay Didac na maaaring hindi na nila ito matagpuan kailanman. Gayunpaman, nanatiling positibo si Didac at hinikayat siyang ipagpatuloy ang kanilang paghahanap. Ngumiti si Alba at sa huli, sumang-ayon sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa sentro ng bayan, ngunit wala nang natitirang mga nakaligtas. Dahil dito, naglakbay sila patungo sa sikat na Camp Nou Stadium sa Barcelona upang pansamantalang manatili roon. Sa kabila ng kalagayan nito, masayang pumasok si Didac at humanga sa paligid. Agad niyang kinuha ang kanyang bola at sinimulang ipakita ang kanyang mga tricks. Tinawag niya si Alba, at masaya itong nag-cheer para sa kanya. Nang subukan ni Didac na maka-score ng goal, sinabi ni Alba na i-record niya ang sandaling iyon bilang isang mahalagang alaala. Nang handa na, sinipa ni Didac ang bola at matagumpay niyang naipasok ito sa goal. Masayang ipinagdiwang ng binata ang kanyang tagumpay at ginawa ang kanyang paboritong celebratory pose. Dahil sa pose niyang ito, lumantad ang kanyang katawan, kaya napatitig si Alba at hindi sinasadyang nabitawan ang kanyang telepono. Bago pa lumala ang sitwasyon, agad niyang pinulot ang telepono mula sa lupa. Pagsapit ng gabi, bumalat ang awkwardness sa kanilang dalawa, kaya sinimulan ni Alba ang pag-uusap kay Didac. Bagaman nag-uusap sila, hindi nila maitanggi ang nagkakagusto na sila sa isa't isa. Dahil dito, hinalikan ni Alba si Didac, at ginantihan naman ito ng binata. Nagpatuloy ito hanggang sa magpalakpakan buong magdamag. Pagkalipas ng ilang araw, iniwan ng magkasintahan ang lungsod at sinimulan ang bagong buhay malapit sa dagat. Habang itinatayo nila ang kanilang tahanan, inihayag ni Alba na siya ay buntis, kaya tuwang-tuwang binuhat at niyakap siya ni Didac. Upang paghandaan ang kanyang pagbubuntis, bumisita si Alba sa isang abandonadong aklatan at nagtipon ng mga librong may kaugnayan sa pagiging ina. Samantala, nangolekta naman si Didac ng mga laruan para sa kanilang magiging anak. Pagbalik niya kay Alba, tiningnan niya ito at tinanong kung ano ang kanyang binabasa. Ipinahayag ni Alba na naghahanap siya ng posibleng pangalan para sa kanilang anak. Iminungkahi ni Didac ang pangalang Mario. Gayunpaman, mas nagustuhan ni Alba ang pangalang Kathleen dahil nangangahulog ang dagat ito sa wikang Hawaiian at gender-neutral din. Nang marinig ito, agad na sumang-ayon si Didac. Lumipas ang mga buwan, at naging abala ang magkasintahan sa paghahanda ng mas komportableng buhay para sa kanilang magiging anak. Kasabay nito, lalo nang lumalaki ang tiyan ni Alba, at papalapit na ang kanyang panganganak. Isang gabi, habang binabasa ang diary ng kanyang ama, biglang sumakit ang kanyang tiyan ng matindi. Sa kabila ng hirap, pinilit niyang lumapit kay Didac. Sinabi niyang paparating na ang kanilang sanggol, kaya tinulungan siya ni Didac na pamwesto ng maayos para sa panganganak. Nang makahiga na si Alba, nanatiling kalmado si Didac at ginabayan siya sa tamang paghinga. Sa kabila ng matinding sakit, sinunod ng dalaga ang mga utos ni Didac at nagsimulang manganak. Matapos ang ilang pag-ir, sa wakas, isinilang ni Alba ang kanilang anak na si Kathleen. Kinabukasan, habang inaalagaan nila ang kanilang sanggol, napansin ni Alba ang isang bangka malapit sa dalampasigan. Dali-dali niyang tinungo ito, umaasang may mga nakaligtas doon. Ngunit, agad na pinabulaanan ni Didac ang ideya at sinabing hindi na nila kailangang may ibang kasama. Sa kabila ng reaksyon ni Didac, inilapag ni Alba si Kathleen sa kanyang duyan at sinubukang tawagin ang kapitan ng bangka. Gayunpaman, walang sumasagot. Sa halip, napansin niyang may isang walang malay na lalaki na nakahandusay sa dalampasigan. Inisip niyang baka ito ang kanyang ama, kaya agad siyang tumakbo upang suriin ito, kasunod si Didac.
Sinuri ni Didak ang lalaki, ngunit natuklasan niyang hindi ito si Dara. Nang magkamalay, ikinwento ng lalaki kung paano siya aksidenteng napadpad sa dalampasigan ng magkasintahan. Masaya siyang makilala ang dalawa at ang kanilang anak dahil inakala niyang siya na lang ang natitirang buhay. Pinuri rin niya ang kanilang bahay at masiglang ibinahagi ang tungkol sa isla na kanyang tinitirhan. Ngunit, sinabi niyang mas madalas siyang nasa bangka upang maghanap ng iba pang nakaligtas. Nang marinig ito, inanyayahan siya ni Alba na manatili kasama nila. Bagaman hindi ito diretsong sinabi ni Didak, halata sa kanyang mukha ang pagtutol, at napansin ito ng lalaki. Dahil dito, magalang niyang tinanggihan ang alok ni Alba at sinabing mananatili siya sa kanyang bangka. Bago siya umalis, humiling siya ng isang yakap mula sa dalawa, dahil matagal na siyang hindi nakakaramdam ng init ng tao. Nang mayayakap na, hindi na napigilan ng lalaki ang kanyang emosyon, kaya agad siyang lumayo. Sa mga sumunod na araw, tinulungan ng lalaki ang magkasintahan sa pagpapabuti ng kanilang survival skills, lalo na si Didak. Sa kabila ng kanilang lumalalim na samahan, nanatiling may pagdududa si Didak sa lalaki. Isang umaga, habang nagpapakain si Alba kay Kathleen, palihim siyang pinanood ng lalaki nang hindi niya nalalaman. Nahuli ito ni Didak at agad siyang hinarap. Ngunit, ipinagtanggol ng lalaki ang kanyang ginawa, sinasabing inoobserbahan lang niya si Alba upang alamin kung paano siya matutulungan at balak niyang bigyan ito ng pulot. Dahil dito, pinahalagahan ni Alba ang kanyang mabuting intensyon. Ibinahagi ng lalaki na espesyal ang pulot pukyutan dahil nagmula ito sa kanyang sariling mga bubuyog na kumakain ng nectar mula sa isang bulaklak. Bagamat interesado si Alba sa kwento ng lalaki, hindi ito ganoon para kay Didak. Sinabi niya sa lalaki na handa na ang kanyang bangka, isang tahasang pahiwatig na gusto na niya itong umalis. Dahil dito, nawala ang ngiti sa mukha ng lalaki at inihayag niya ang kanyang pag-alis. Nang marinig ito, muling pinilit ni Alba na manatili ang lalaki. Bigla naman siyang inimbitahan nito sa isang salo-salo sa kanyang bangka mamayang gabi. Ipinaliwanag niyang ito ay bilang pasasalamat sa kabaitan ng magkasintahan at bilang pagdiriwang ng bagong sangkatauhan. Sa tuwa, pumayag si Alba na makipagkita sa kanya mamaya. Pagdating sa bangka, masayang nag-enjoy sina Alba at ang lalaki, habang si Didak naman ay tahimik na nagmumukmak mag-isa. Inalok sila ng lalaki na doon na magpalipas ng gabi, ngunit tumutol si Didak. Gayunpaman, pilit siyang kinukumbinsi ni Alba dahil gusto nitong maranasan ang matulog sa bangka. Agad namang ipinakita ng lalaki ang kanyang sorpresa, isang vintage movie projector. Matapos ang napakaraming taon, sa wakas ay muling makakapanood ng pelikula ang magkasintahan. Kinabukasan, unang nagising si Didak at may kakaibang naramdaman. Tumayo siya at napagtantong masyado na silang malayo sa pampang. Dahil dito, sinubukan niyang gisingin at alertuhan si Alba. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang sinuntok siya ng lalaki, dahilan upang mahulog siya sa tubig. Narinig ni Alba ang malakas na plop ng pagbagsak ni Didak sa tubig at agad siyang nag-alala para sa kanyang kasintahan. Gaya ng dati, naghanda siyang lumangoy upang sagipin si Didak. Pinigilan siya ng lalaki, ngunit hindi siya natinag. Matagumpay na nailigtas ni Alba si Didak, ngunit nawala sa kanila si Kathleen matapos layasan ng lalaki ang bangka. Wala silang ibang pagpipilian kundi bumalik sa kanilang tahanan, punong-puno ng pagkadismaya. Makalipas ang ilang sandali, magkasamang pinagmasdan ng dalawa ang karagatan, nangungulila sa kanilang anak. Sa bagong determinasyon, nangako si Alba na babawiin nila si Kathleen. Kinabukasan, nagtungo sila sa abandonadong aklatan upang maghanap ng impormasyon tungkol sa isla ng lalaki. Ngunit sa sobrang pagkalito, napaiyak si Alba sa pagkabigo dahil hindi niya alam kung saan magsisimula. Sa kabutihang palad, habang tinutulungan niya si Didak sa pagkukumpuni ng bangka, napansin niya ang logo ng tandang sa pintuan nito. Bigla niyang naalala na ang mga bubuyog ng lalaki ay kumakain ng nectar mula sa bulaklak na kahawig ng tuktok ng tandang. Dahil dito, agad silang bumalik sa aklatan at naghanap sa mga aklat ng botany. Sa ilang minutong paghahanap, natagpuan ni Alba ang bulaklak at natukoy ang lokasyon ng lalaki. Kinabukasan, agad na nagsimulang maglakbay ang magkasintahan upang bawiin ang kanilang anak. Sa kabila ng matinding pagsubok, sa wakas ay narating nila ang isla. Habang naglalakad, narinig nila ang iyak ni Kathleen, kaya't sinundan nila ito, na nagdala sa kanila sa kuta ng lalaki. Sumilip si Alba sa isang butas upang hanapin ang posibleng kinaroroonan ni Kathleen. Ngunit sa halip, nakita nilang naglalakad ang lalaki, kaya't kabadong hinimok ni Alba si Didak na paputukin ito. Ngunit tumanggi si Didak, nangangambang hindi nag-iisa ang lalaki at baka matalo sila. Ilang sandali pa, bumalik ang lalaki at nagtungo sa kanyang pukyutan farm. Ginamit ng dalawa ang pagkakataon upang sundan ang iyak ni Kathleen.
Pumasok si Alba sa isang underground tent at natuklasang nakakulong si Kathleen sa isang hawla. Sinubukan niyang sirain ang kandado, ngunit nabigo siya. Dahil dito, naghanap siya sa paligid ng susi. Samantala, nagsilbing lookout si Didak upang bigyan siya ng oras. Matapos kalkalin ng isang tray, natagpuan ni Alba ang isang bungkus ng susi at agad na sinubukang buksan ang kandado. Sa kasamaang palad, wala ni isa ang gumana. Lumabas siya at nakipagkita kay Didak. Ipinaalam niya rito ang sitwasyon ni Kathleen, at labis itong ikinainis ni Didak. Dahil dito, nagpalit sila ng posisyon. Si Alba ang nagbantay, ngunit nanghina siya nang marinig muli ang pag-iyak ni Kathleen, dahilan upang mawala ang kanyang pokus. Dahil dito, palihim na lumapit ang lalaki at hinablot siya. Sa parehong sandali, dumating si Didak at nakita si Alba na bihag ng lalaki. Walang nagawa si Didak kundi sumunod sa mga utos nito. Pagkatapos, ikinulong sila ng lalaki gamit ang mga duyan. Habang tinitiyak niyang mahigpit ang pagkakatali, sinabi ng lalaki kay Didak na umaasa siyang magkakaroon sila ng maayos na samahan, ngunit hindi niya nagugustuhan ang binata. Dahil dito, nagbanta si Didak na tatapusin siya, na ikinagalit ng lalaki. Bago pa lumala ang sitwasyon, nakipagkasundo si Alba, payag siyang sumama basta't palayain ang anak niya. Agad na tinanggap ng lalaki ang alok at pinakawalan siya. Ngunit hindi siya basta pinakawalan. Binalaan siya ng lalaki na sundin ang kanyang mga utos, kung hindi, mawawala siya. Walang nagawa si Alba kundi sumunod, kaya't nagtungo sila sa kinaroroonan ni Kathleen. Pagpasok sa tolda, agad na nilapitan ni Alba ang kanyang anak, ngunit pinigilan siya ng lalaki. Sinabi nitong minsan ay hayaan niyang umiyak si Kathleen, dahil ang tunog ng kanyang pag-iyak ay tila musika. Dahil nanatiling tahimik si Alba, ibinigay na lamang ng lalaki ang susi. Agad niyang niyakap at pinakain si Kathleen. Habang ginagawa ito, mapanuring tinitigan siya ng lalaki, dahilan upang makaramdam ng matinding pagkapahiya si Alba. Agad siyang iniwan ng lalaki na may malisyosong ngiti. Makalipas ang ilang sandali, bumalik siya kay Didak upang tuyain ito. Lingid sa kanyang kaalaman, nakatakas na si Alba kasama ang kanilang anak. Nang mapansin ito ng lalaki, sumigaw siya, ngunit sinabihan siya ni Didak na magpatuloy sa pagtakbo. Sa halip na habulin sila, mas pinili ng lalaki na tuksuhin si Didak. Bilang sagot, dinuraan siya ni Didak. Dahil sa galit, sinaktan ng lalaki si Didak, at napasigaw si Didak, dahilan upang huminto si Alba. Ilang sandali pa, nawalan ng malay si Didak, kaya sinimulan ng lalaki ang kanyang paghahanap kay Alba. Habang tumatakbo si Alba, hindi sinasadyang mahulog ang kanyang scarf, kaya't nagkaroon ng palatandaan ang lalaki. Nang makatagpo siya ng taguan, ginamit niya ang kanyang daliri upang pakalmayin si Kathleen. Gamit ang isang matalinong plano, iniligaw niya ang lalaki gamit ang recorded cry ni Kathleen. Samantala, matagumpay na nakabalik si Alba kay Didak at tinulungan itong makatakas. Sa huli, nagawang iligpit ni Didak ang lalaki, ngunit natamo rin niya ang isang sugat. Sa huling sandali, hinalikan niya si Kathleen at nawala sa bisig ni Alba. Ilang taon ang lumipas, pinalaki ni Alba si Kathleen sa dating bahay nila. Habang nanonood sila ng video diaries ni Didak, sabay nilang inalala ang mga alaala ng taong minahal nila ng labis. At dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood.